po, good afternoon mga kababayan ng Sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is July 30, 19, 20, 26. Tayo ngayon ay papunta yan sa may Jimmy's Dormitory sa may Dahlia Street, Marulas, Valenzuela po yan. At dalhin po natin sa may Prosperity Heights sa may Tandang Sora, Kulyat po yan, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo. Mamaya po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po naman marinig kayo yung mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya ng tipo pag nakuha na po natin sila. Hold on. Hold on. Maayos! Maganda, oh. Pag nilintay na. Weird ang maayos. Weird! Baka laro ka na. Bakit ka na? Save ka na. O, yung sabi mo. Bakit matawag ako sa hearing yan? Ang weird kasi, maayos na yung statement. Tapos, a few hours later, nagpunta sa hearing na Facebook. Parang yung statement ay assume. Ngayon, no? In hindsight, binilis na ang kanyang data. Hindi ka provide, pero binilis na ang staff niya. Pero syempre, nag-post pa siya sa Facebook na parang sumakambyo, which is admitting na monkeys naman daw talaga ang Pinoy. Hindi ako to si Senator Robby, na parang we're brown monkeys, pero ang China, tsaka yung iba parang yellow monkeys. So don't put racism. Okay, ito yung magagawin. Our neighbors na nga, ang malinga na nga China, tinutuloy pa niya yung pagkakamali. So that's very weird. Kasi maganda na yung statement mo, parang kumambyo ka pa, and then you blame. Blame pa nila. Since my plan ako, let me defend it from... Alam, hindi ko alam yung plan B. Ano ba yung plan B mo? So I think what happened there is, of course, bilang sa Pilipinas, tapos na-insulto ka, tapos talaga disgusting, racist, everything, pero pa silang palusot na, hindi naman kaming gumawa. Hello, China Daily yan. It's like parang PTV gumawa, sabihin mo, gawa ng Philippine government yan. But having said that, dapat bumalik siya ulit dun sa narrative nila. Sa narrative nila, kahit anong ginawang mali ang China, at ano today, kasalanan ng Marcos administration or specifically kasalanan ng Philippine Coast Guard, DND, na nag-trigger sa China. So parang mali ang China, pero huwag natin kalimutan yung lahat ng problema. At ang lahat ng problema yung ating allianza sa Amerika, yung magiging tuta natin sa Amerika, mga ganun. So I think he tries to harmonize itong seemingly contradictory positions sa lababa. May naiting yung contradiction. Well, ano ba the contradiction is the name of the game for it, diba? Well, we all know who is the first aggressor. It has always been China. We never militarized.
the artificial islands in the West Philippine Sea. So we cannot be at fault, no? We are not increasing aggression. We are not doing salami slicing, mga cabbage strategy, yung mga running over ships. Wala tayong ginagawang ganun against China. So we cannot do the aggressor. Hindi pwedeng mabaliktad yung narrative na ginagamit klase tayo ng mga senators na parang tayong may kasalanan. Si Jun Tanyero may kasalanan dahil may West Philippine Sea Transparent. Gaslighting yun, gaslighting. Gaslighting yun. Tayo ang calling out the bully. So if we're calling out the bully ka na kaya kami naman ang binubully. Ako lang, gusto ko na dito sabihin sa akin ni Coco Beguila at si Senator Robin Padilla bukod na nga sa mahina ang utak nito pagdating sa mga deliberasyon sa Senado, and I will call a spade, no? Hindi ako natatalimuhan dito sa mga diskusyon mo, para hindi mo ginagawa yung homework mo, no? Akala mo kung sino ka pagdating sa ICC na nationalistic ka, makabayan ka, ayaw mo na inuusig tayo ng mga banyaga. Pero pagdating sa Sina, isa ka sa unang-unang dumidepensa sa Sina. Traitor ka, Robin Padilla. Mapapagpalat kayo ka, sa dual face ka, hindi kami naniniwala sa'yo, wala kang integridad. In fact, gusto kong sabihin for the record na sana lang hindi ka pinakawalan sa loob ng preso. Deserve mo ang preso dahil ikaw ay menace sa society. You are endangering the Filipino people. And forever, ang pinakayaw ko talaga mga traitor. Traitor na katulad mo, naging spokesperson ka ng China. React na sa akin yung staff mo, yung sa statement niya, no? Public prosecution, no? Si Pagbayan Representative, your dean sa college of wow! Sabi ko kay Dean Shell, pasensya ka na din ha, tanong ka na sa akin. Ban-ban ako, kasalanan mo. Pero very proud ako, I remember, nung nagsasalita na naman siya, no, very proud ako as his student. Kasi talagang ganyan yan si, Dean Shell, malumanay, no? Kung magpaliwanag, laging kalmado, laging lucid, but direct to the point. I remember I was part of his team nung nag-amicus curiae sa Supreme Court, no? Kasi ito sa pinaka-importanteng kaso nung panahon na iyon. And kita mo talaga na hindi siya nagpaparate. No? Kahit anong mangyari, kalmado lang tayo, i-communicate lang natin ng maayos. Ito sa pinakamagaling na abogado ng Pilipinas. Ito sa pinakamagaling na litigators ng Pilipinas. And we've seen him in action. No? Napakalinaw ang ginawa niya. Kinuha niya yung mga deliberations ng mga past impeachment to corner certain senators who may have the tendency to vote against what he is saying. And for the record, sinabi niya, ito pa sinabi niya noon, no? So napakatalino, napakagaling, saludo kami sa'yo, Congressman. Ako mabilis na. Parang bagay kasi sa mag-speech siya sa Senate, no? Parang bagay na bagay. Parang dapat mag-start sa yung senador. Parang baliktad eh. Dapat sa senador isa, wala. Wala na baliktad. Baliktad. Baka magpunta pa sa house. Maganda maging congressman ka. Kasi mag-congressman siya ka doon eh. Morning yun eh. Tsaka naisingkat siya doon, yung isang piraso lang. So, walang papansin sa kanya doon. Hindi, nagpakita ka sa kulungan. Pero yung... Hindi, pero maganda na yun siya. Kasi ang daming natatago po dahil sa kanya. Para maging Robin Hood dito, wag na lang. Alam na siya yung ino-mention yung technique na attorney Joklo nung sa oral argument niya, he mentioned Senator Steve and Senator Alan Ito yung aking natin noon. Actually, lagi lang ginagawa yan ni attorney Sir Joklo when nag-oral argument sa Supreme Court. For example, parang ikaw yung nasa sa may isang kaso, tapos tonight niya si Justice Berberabe to justify na ito yung dapat na posisyon. Pero kausap niya, si Justice Berberabe. Pero kami na parang masalagin ba, no? You know, in the Ponenza or the Justice Berberabe, the Kingston, gano'n. Gano'n din kay KPC, saka kay Senator Chief. Nakawang research siya, alam mo, nung nag-oral arguments kami, tinassist niya kami ng mga 2 or 3 oral arguments before para pakinggan yung mga Supreme Court justices and kung kailangan namin identify kung asaan sila sa spectrum. No? Para makita namin kung ano yung central tendency nila. Are they a little bit more conservative? At pinag-tools namin lahat ng mga students na sinulat nila para kung conservative ba sila, conservative side ba sila, liberal side sila, centrist ba sila. Kasi yung aming kaso is a little bit asking for judicial activism. No? So, ang galing ng mga methods na natutunan namin dahil kay Chair Jock. Gusto ko lang sabihin, paborito ko yung meme na nakita ko. So, pinakita din ni Chair, no? Si Congressman Chair, Jock, no? Tapos meron pinakita isang picture na ay, nakakata ko yan. No.
joke. No joke, joke. Oh, what do we have? Ang masasabi ko lang, alam mo ba, bata yan, bakit ang gano'n ang ganda eh, ang nakakaano, diba? Oh, wow! Congratulations na pa, ano, no, na-dismiss. Congratulations din sa abogado, no? Napakapakasang niya kanina. Gusto ko sa kilala. Masira na lang ito sa'yo. Okay. Therefore, what is the press freedom, I think, decision na ito ng Supreme Court kasi ng support at saka yung free speech at saka yung academic freedom. Ang nakasya natin dito kay Richard, isa siya sa professor. And ang sinabi lang naman ni Richard, no, 13 appointee ni Duterte doon sa factual. And i-recognize naman ng Supreme Court yun na factual ito. And any academic, worth it all, should be able to explore that particular academic question. Diba? At ang correlation, kung meron na, no? Yung political appointment, meron bang utang na loob. Yung mga justices, dahil na may kultura tayo ng utang na loob. Oh, that is a legitimate academic question. And in fact, you can even draw economic analysis, correlation, diba? Dito, no? So, isa sa mga depensa yan. Pero ang Meron literally study on that eh, but I'll be careful doon tayo baka pag ma-SR. Basta sinasabi lang natin yung argumento natin. That's fine. That's fine. Madaming librong nasulat, nagtuturo, nagsasayagan around the world to discuss politics. Pero yung connection if you look at it, in first box, meron pa yung parang almost quantitative breakdown. Kasi ganito yung following mo, present mo, you're a certain public figure na, kasi, in fairness like, hindi naman absolute figure daw speech. You know, I think there was also kind of I respect the Supreme Court na first na-reassure tayo kung sa kanilang commitment sa freedom of expression. Ingat ako, don't worry. Pero hindi ka na, alam mo, tulog mo, elected ka. No, but I also appreciate yung explanation, no, in terms of, at the same time, I also agree that academics, especially as public figures with certain honor, we have to responsibly exercise it. Kaya nga dun sa ating response, sinabi natin that that was not the only intervention that I made, right? It's not like I said, oh, ito yung fact, and then malicious na. Meron din ako mga follow-up. Like, look at the response namin. These are mga follow-up. I'm also very clear that that doesn't necessarily mean X, Y, and Z. But I think it was a legitimate point of discussion. So, kumbaga, bilang isang public figure, at yung definition, I try to at least clear a conversation. Kasi democratic exercise yun. And for me, that's what responsible exercise of freedom. Okay, I will only allow one more comment. And kasi may MR pa kayo para mapapagpapala na tayo. Ano ba yung paborito ko dito is yung mga nagpa-contempt, yung mga nagpa-contempt, okay, nag-cite ng mga pekeng kaso. Yun lang. So, yung sa answer pa lang namin, sinabi na namin right from the very start, motion to cite them in contempt. And that's like 3 days nag-apologize ka agad sila. So sa akin lang, no, siguro naman kung magbabato kayo ng mga pananakot ninyo, and gusto ko lang sabihin na we're not afraid, no? At the peak of power of the despot, we fought back. And you cannot silence us. And that's the reason why I said, yes, so as well. After nung bilat, after nyo subukang i-silence yung mga katulad ng Richard Hedarian, we will fight back. And tingnan nyo naman siguro, mag-exercise naman kayo ng due diligence mga pleadings na ipag-file ninyo because kahit natural, hihipayin natin yan at huwag kayong mag-hallucination cases at huwag kayong mag-chat GPT lang. Dapat sinabi ko kasi check ka quick comment, ang haba tulog ko. At syempre na nung natin 3.1 viewers sa YouTube. Hi! Oh, yun. Yan. Mr. Jen Pop himself. Wow! Jen Pop. Seminary. Magaling na! Magaling na lang. Biglang wala. Maraming salamat, PGH. Praise the Lord! Thank you, Lord! Thank you! Pasensya nila, Lord. They don't know what to say. Ay, hindi ka kanulunod eh. Para lang magkasunod sa Senado, di ba?
Pero ko lang naman, sabi ko lang naman, break the law. Then can be released at 1,000. Pero tuloy-tuloy na, dito wala nang, mas may nabahagi sa ng, ang tawag dito na general population, tuloy-tuloy ng kaso, apply magkakaroon na ng hearing or arraignment. August yata. Matagal pa. Matagal pa, no? Hindi mabilis yung dapat. Well, Ito consideration to it. kasi nagkasakit nga daw eh. Diba? Sakit nga, ano bang game plan nila? No? Kasi kung malakas naman yung ebidensya nila, stop delaying. Diba? Kaso ang ebidensya dito, nagkaalit sa kanya eh. Siya yung nagpatutag pa. Ang nakakalungkot dyan, no? Kasama yung dalawang naging negosyante tsaka si Vice Benson. Kaya nag-execute ng affidavit. Kaya para ito yung dinonate namin sa inyo. Panahon na congressman ka. Sure naman nila na okay lang to ha. Kapibahala sa inyo. No? Tapos negosyante ka lang, nag-donate ka lang. Nakasama ka na sa planters, no? So alam mo, madami yung nakakalam ha, kasi parang na-present yung evidence, initial evidence na meron ng ombudsman. Parang ang dating kasi sa ombudsman, may mga undated or post-dated na deed of donation na notarized. Just to make it appear na donated. Kung yung nagkakaso daw ito sa Comelec, parang magkaroon ng issue, kailangan nilang gumawa ng mga deed of donation na magbabayad ka ng ICR or yung donor's tax na notarized. Tapos parang ang pinalabas nila, Jan 2025 pa daw, nag-donate. Pero yung notarization was November 2025. And the notary was the daughter of Paulo Marcoleta or the son of Oh my the ano. goodness. Eh, kasi na-check ko yun ha, this can be Google. This can be Google. That's without the ombudsman. So, yun ang dating sa akin, why the ombudsman says, kasi ang dami nagtatanong kay ombudsman. Siyempre, even well-meaning people ha, sa sinasabi, may plunder talaga. Some well-meaning people I think, plunder ba talaga yan? O donation lang naman yan, etc. But based on the evidence that the ombudsman has, parang afterthought, yung palusot na, ano siya, Pero kung afterthought na palusot na donated siya, antedated, ibig sabihin, ang sinasabi nila, hindi niya tinanggap nung panahon ng congressman siya, nung panahon na hindi pa kandidato. Di ba? Pero kasi November eh. So how does that help them? Kung January o November, eh ang kandidato, January, February. Di ba? Saka hindi nagbabago yung fact na tumanggap siya. Hindi naman yung tumanggap siya. Correct. Eh, tinagtagan pa yung kaso, di may falsification pa. Nag-perjury yung notaryo pa, dinamay na naman nila. Ano ba naman? Parang notaryo. ay niluluto nga sa sariling kantero. Ano ba naman yan? Oh, anyway, dito planty ah. Ano ba ito for the all of the Pero to be fair to him, at least seamless yung kanyang cooperation with the authorities. Yung isa, nagputukan pa yung naging pugante na. Actually, ito sa ICC website rin, na at large. At ex-Lord. Na at large at saka yung isa ang talaga, no? Senator Bato. Seamless yung process. Mabilis din maglakad, di ba? Every ako maganda ng bigas bayan. Oo. Kasi lumabas ng Monday morning, ang waran. Hindi na siya nakasin ng impeachment. Kawawa naman. Kawawa naman si Senator Marcoleta. Hindi na naka-atin ng first day man lang. Ang impeachment trial, naawa talaga ako. Parang kayo ganun na siya na may awa. Hindi nakapasok for awa. Hashtag tatay. Ay, Mayor. Akala ko si ano, yung galing ba puro sa Davao? Galing na ba? Oo nga, no. Sige, kapag naging ko sila, baka, bakura, droga, madami. Krimen, tatura, droga, krimen, yung infrastructure work na pera na hindi makita, no, pinakamalaking confidential fund sa gastos sa city, pero wala na sususunan, no? Pero, automatic na yung project mo, no? Kasi naman pala ang unang nagsala. No? Well, ako sa akin, the people of Davao City, kayo lang naman talaga yung pwedeng mag-determine ng limits ninyo. No? At ayoko yung kayong pangaralan. No? Hindi ko kayo pwedeng pangaralan. At sasabihin nyo siguro, ang dami nyo naman sasabihin, hindi wala kang karapatan. Hindi mo alam kung ano mga problema ng Davao. Hindi ka taga Davao. Wala ka sa ground. No? And I respect that. Kayo lang nakakaalam nun. No? Pero ang sigurado lang ako, in the terms of that,
the Dutertes. And I hope and pray that there will come a time that Davao will no longer be defined by the Dutertes, because I know a lot of great people in Davao, better, more intellectual, hindi na pangit, hindi na bulok, kagaya ng mga Duterte, at yung mga track record na ganyan mga matatayan, pagnanakaw, basura, walang infrastructure. I think Davao City definitely deserves more than that. By the way, we are may enroll to Davao City. Wow! At may may tanong lang ako tungkol kay Mayor Bagse. Yung nga tungkol kay Mayor Bagse, kay DLG Secretary John de Camilla. Kasi sa dami na ng kabalbalan, ang kalukuhan ni Mayor Bagse, hindi pa siya nag-discipline. Kasi president siya ng Pangulo siya, hindi lang yung gusto namin. Sa Rich Coalition na event. Dapat ito, Operation Lumano. Yung basura pa sa Davao. Yung basura na in-order ni Mayor daw na magtapon doon sa DNS. Walang disciplinary action at all. Any. Kahit investigation. Baka may country eh. Ano ba kayo kung nakakadali? Nakaganon lang. Kaya natin panagutin si VP Sara Duterte with the impeachment trial. Diba? Si Ombudsman pinapanagot yung mga kailangan panagutin. Sana man lang ang DILG na may kapangyarihan and mandato to do that should investigate at least. Mayor Bagse. It should at least pass, di ba? May kapangyarihan naman sila mag-prevent suspension and discipline. Anong ginagawa? Amen. Di ba? Anong ginagawa nito si Igor? Ang pangalan sa person sa akin. Nakita yung mga interviews niya dati. Mas konyotic pa yung Oo. Dapat mas sigong sa sigong. Tapos pag-boxing kay Torres. Cosplay siya eh. Kasi syempre, parang wala. Ito na pinapilipantay niya sa kanya. Ano? Ay, High school. anak niya. Ganun ang standard. At support sa yung community. Ito yung chapel. Hoy, Jet Palti! Sabi mo lang ako. Asking. Tell us something about that. First of all, thank you so much to the bosses, to the producers who made it happen, no? Actually, malaking blessing pero malaking burden din kasi syempre, hindi ko naman inaakala magkakaroon ako ng sarili kong show. My God, that is a big shoe to fill, no? But lahat po ng mga nakikinig, lahat po ng mga tanong po natin sa lipunan po natin ngayon, yan po ang tatanungin natin sa Just Ask Me. Like kanina, tanong ko, bakit hindi pa na-investigahan si Mayor Bagse sa lahat ng mga ginagawa niya? Bakit pa hindi na-open yung BIR box? Yung mga ganyan yung tanong, nagtatanong lang naman po tayo. And we will continue to ask questions for the betterment of our society because if you don't ask the right question, then you will not get the right answer. Kailan natin matutungayan ang palabas na yan? Magsisimula na, bilis yung mga boss na yun eh. Gusto nila, July 23. Uy, first guest mo ba to? Thursday. Ang taas ng energy natin pag magkakasama eh. 8 to 9 p.m. 8 to 9 p.m. po, every Thursday. Dito lang po sa PRTV, Facebook, YouTube Live, tsaka po yung mga ibang channels. Hindi ko pa po memoryado, no? So I will just be joining, I'm just joining the PRTV family, like this group here. Okay, yung plan sa section, pag design ng work na yung plan. Hindi naman ako pwede mag-contempt eh. Nagtatanong lang ako. Panoorin natin yan, no? We guarantee. Sa pinakamatapang, matalino mga tao kilala ko. Valses. So sana, panoorin natin yan, manonood kami sa'yo. At sana, dahil mag-guest ka naman namin dito, Becky naman, i-guest mo kasi. Okay, maraming salamat sa pag-join. Ngayon, Igo, Jess Valses, pero sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang AI video ng China na nang i-insulto sa mga Pilipino. Dito lang yan sa With Due Respect! Thank you! Congrats!
Ang dami Si Xiaomi nagkandiyan. dyan. Maglaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano ba ang O kaya opinion doon mo? ka sumakay sa Pag-usapan natin yan. natin, anong kanilang saloobin dyan? Tama, sina Sandro Ochoa. Ka naman dyan. Makapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Ang TMM Rago Pato sa Istreta. TMM Telerat at PRTV Prime Kasi Media. kung kompleto na, hindi Pagdating sa Jollibee panonood, lang, may hindi kabayan Jollibee. ang bawat Hindi tayo Pilipino. mapag-operate sa PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santo pati na rin sa YouTube. Yan yung Yan entrance. ang PRTV Prime Media. Gabay! Dito yung sitio ka ba? Saan? Sitio ka ba? Nakapagpunta rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Velas na mataas ang energy. Now, let's take a deep dive sa pagpapalabas ng state-controlled media na China Daily ng AI animated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ipinakita rin sa video na pinobombahan ng unggoy ng water cannon ng China Coast Guard. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ipinapakita ng aksyon ang kahinaan ng Chinese government na pinili ang racism at pagbabanta sa halip na depensahan ang paniniwala sa pamamagitan ng ebidensya at batas. Para naman kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Chirrut Ariela, may lakas pa ng loob ng China na gumawa ng pambabastos na video pero agad umiyak sa caricature ni Chinese President Xi Jinping kasi inaaway-away siya doon sa ginawa niyang parang anime kasi unggoy ang representation sa buong bansa natin. Grabe naman yung focus niya yan. Lupakan naman ni Sariana ang posisyon ni Senator Robin Padilla na ginamit para sa wartime propaganda ang Transparency Initiative pupunta sa publiko ng Philippine Coast Guard sa pangakaras ng China sa West Philippine Sea. Iginiit ni Sariana na walang ginagawa ang Pilipinas para minsan hinanggulo sa pinag-aagawang teritoryo na na-award na nga sa atin na dapat pinag-aagawan dito. Lahat na yan sasagutin dito sa Deep Dive! Segment with Ready ka na ba? Deep Diver! Deep Diver! Bago ko na sa Deep dive daw with Richard, ano ang tingin mo dito? Una-una, it says a lot about China. To be honest, hindi pa sila naging superpower. Tapos ganyan yung representation nila sa isang bansa na lumalaban. I mean, let's not forget, ang ginagawa lang natin dito is we're invoking international law. Di ba? This is the same United Nations Convention of the Sea na na-ratify ng China. And then for us doing that, ang representation sa atin ay ganito. So that's clearly not only racism, but complete contempt and disrespect for any smaller country that tries to stand up for itself. Ano ginalaman ng Transparency Initiative sa Japan at United States? Nagkataon lang na itong mga bansa na ito ay naniwala din sa rules-based international order. In fact, nakakahiya yung China dahil yung US na nga, hindi nga nila na-ratify ang UNCLOS, but they actually follow UNCLOS as a matter of customary international law. O paki-research yan ni Robin Hood Padilla, kailan ni research, siya na lang yung customary international law na yan. So, these things matter. Pero for me, nakakalungkot dahil sa China, good luck na lang sa'yo pag i-question mo yung kanilang mambo-jumbo Mickey Mouse and Nine-Dash Line. Sa atin sa Pilipinas, kanina we talked about freedom of expression, free speech. Inaabuso ng free speech ng ibang mga kababayan natin to make the case for China against not only the Philippines pero also international law na ginawa ng international net para naman protektahan yung interes ng mga mas maliit na bansa katulad natin. So for me, ang problema kasi dito, I really don't know what's going on with Robin Hood Padilla. I don't know, hindi ko alam kung bandwidth ang issue dito, yung download time, whatever, live stream. Ang issue ko lang dito is dahil sa kanyang parang cultish commitment kay Tatay Digong. Kung ano-anong kababaliktaran ng ginagawa ng yung calisthenics, di ba? Para lang he pushes a certain narrative na hindi mapaya si Digong. I think it really goes down to that. I think, let's just be honest, if not for Digong, he wouldn't have even the right to run for office. If not for Digong, he would not be a senator. So, naintindihan ko yung kanyang loyalty kay Digong. Pero sana naman yung loyalty sa ating bansa ay yun ang
unahin niya, di ba? And yung mga ginagawa niyang acrobatics na yan, hindi talaga, ano yan eh, ubra yan eh. It's really outrageous, to be honest. Kahit may plan B ako, to be honest, even ako, may limitasyon talaga yan. Limitasyon dito eh. Ako first time ko, correct nila if I'm wrong, parang first time na ganito, nag-state media na ang gumagawa ng ganitong klaseng operasyon. Parang, I think hindi lang siya basta expression ng isang expert or isang citizen ng China. State media na nag-ooperate na to. Tsaka gusto ko lang i-comment yung naglilinya ng arbitral ruling sa piece of paper, parang inuulit yung narrative na galing sa Yeah. Kasi sabi ko, minsan nga, hindi ko alam kung sino nauna sa script din. Kasi parang mas magaling pa yung script ng ibang kaibigan natin na sinusundan pa ng China, di ba? Hindi mo nga, parang in-defend pa yung racism na ginawa sa atin dito. Completely disgusting. But I'm going back to this. Again, hindi ko alam ang palusot ng China. I think the Chinese embassy has to apologize for this. Not only retract it, they have to apologize for this. And also be honest. Alam natin sa China, that this is China Daily, right? This is their state-owned, nothing happens there without the clearance of yung top propaganda department. Literally, na lang silang propaganda department sa kanilang gobyerno kasi hindi naman sila katulad natin na open democratic system. So, yung palusot din nila, medyo maladilihan, medyo unconvincing yung palusot nila. So, expect a minimum of apology from them. Ito rin dadagdagan ko marami tayong kaibigan ng mga progressives dyan. I'll be careful with this, na ang galing nila mag-criticize sa West at US, mga ganun, pag may ginawa silang mali. Wala akong problema dyan. Fantastic. Let's criticize them. Pero pag may ginawang mali yung ibang superpowers na hindi Western, tahimik sila. So sana I want to hear yung mga kaibigan natin na galit sa Western imperialism, Western racism, ganun. Sana naman magsalita din kayo ukol dito because this is the case of Eastern imperialism and racism against a fellow Asian public at completely unacceptable. Ako naman nakita ko yung post ng China Daily na to, pinupuno natin ng kaka-react ng mga kapwa Pilipino. Pero sa akin, huwag nyo na dagdagan yung engagement, paki-report na lang yung page kasi kumikita pa sila sa mga reactions natin. Hindi nag-react, ano sino? Hindi Sara yata, parang wala. Oo nga. Wala. Tahimik yung si Sara Duterte, the second highest official of the land, saka yung mga yung mga Duterte party actually regarding this issue. Pero gusto ko lang sabihin hindi kami magre-respond. Kami mga Pilipino, hindi kami magre-respond sa racism. Sa racism ninyo, through racism. Marami kaming mga kaibigan na Chinese-Filipino na mahal namin dito sa Pilipinas at hindi kami papayag na mag-retort na through racism. Tatawagin na lang namin kayo as it is. You're trespassers and you are violators of international law. Yun lang. Dahil yung 9-dash line ninyo, kayo naman naniniwala dyan wala ni isang bansa sa buong mundo which recognizes your 9-dash line, tinalo na namin kayo sa korte. Tinalo na namin kayo sa Permanent Court of Arbitration, no? Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo mapapalitan yon. And we are supported by the international community because international law, might is right, no? Hindi. Might is not right, di ba? Hindi pwede yung ginagawa ninyo ng might is right. No? In international law, dapat meron tayong respeto doon sa mga community of nations, saka sa mga international norms natin, mga customary international law, at sa lahat ng ating mga legal international instruments, kasama na dyan yung United Nations Convention on the Law of the Sea. So hindi kami payag ng might is right to China. You are violators of international. Tsaka huwag natin kalimutan na yung ibang kapitbahay natin, ginagamit yung ating arbitration award to defend their own rights, including the Indonesians, including the Vietnamese, Malaysians. Yung iba naman na hindi nagsasalita, naintindihan ko naman kasi dependent sila sa China for trade, investments, and all. But that doesn't mean they support China's 9-dash line. The only worry I have is, baka kung bumalik yung mga Duterte, pag naging province of China tayo, biglang sa-support pa natin yung 9-dash line. That's the only worry I have down the road. Ewan namin natin komentado yung mga comments din ng mga viewers natin. Kaya namin babasahin natin naman yung comments. Sana kaya ngayong araw. At syempre, bilang mga judges, magdidesisyon kami. If you're either take it or leave it. Walang leave Or cleavage. Pinagkakarta na ako ng mga tao. Okay, so first comment tayo. Sabi ni Lorna Rollins 4949, kapag di pinayagan si impeachment court sa Pierre dapat nang makailang si BBM dahil na ginawa noon ni Pres Noynoy. Huwag hayaang manalo ang mga alagad ni Duterte. Take it or leave it. Take it. Yeah. Although, of course, I think it's very important for the president to make sinandiya to intervention. No? May respect pa rin for institutions and balances. Yeah. Okay. Take it. Take it.
Next slide. Next Ang sabi Namiss ko lang si Cliff. Cliff, Namiss ko lang si Robin Cliff. is a walking contradiction. Tama, di ba? He portrays himself as a makabayan and all, pero ngayon nagpapaka-China siya. So sa akin, take it. Pero Cliff, ito Contradiction. Oo, parang yan ang sense sa contradiction. Dahil at contradiction may redemption. Diba? Meron element of good na ito parang Isang side ka lang eh. Oo. Ito binigyan na ng chance of redemption, ini-squatter niya pa, no? Tapos lalo pang tinidiyan ng Pilipino na nagpatawad sa kanya. Correct. Supposedly, no? Talagang At may magandang staff. Sinayang niya yung statement ng staff. Correct, oo. Hindi na lang. Kahit isang araw lang sana, medyo maayos yung staff. Sige, take it. O sabi ni Vanessa Torres, 4129, do not interrupt senador when they are making mistakes. Wow! Parang ano yung art of war yan ah. Limit ako. Ako din, Steven. Limit ako. Kasi kailangan talagang i-put them in their proper place yan. Kasi tingin natin, mistake nila yan. Pero maraming tao na tingin hindi mistake. So there has to be some sort of intervention and we have to be able to rebut and we have to voice out yung mga disagreement strategies sa mga try to make. Okay? So, and then finally, lakas. Yun. And Sino nagkasa niyan? Sino Ayan, nagsabi? sila Attorney Dino at Carlo. Nice to see you kanina sa Angat Buhay Ra. Wow, may mga fans kayo ah. May fans kayo ah. Parang kami kasi din siya, meron din yung ano eh. no? Oo nga. Salamat po. Ang dami po namin mga kanina dyan. Take it, by the way. Lumapit sa amin ng mga with due respect. Oo. Correct. Oo. So, Hindi naman, ito kasi may lumapit. Si Alan pa yun. May isang tao may nanalo, hindi daw binigay ng mark eh. Sigagawin po namin. Pero happy 40th anniversary sa DZMA. Oo. Talapakan naman. Congrats sa DZMA. Ay, dati pa lang. Congrats din sa ating mga nabinig. Now, let's watch this video. Galing. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, ibinasang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Pilipinas ang dala, isigaw sa mundo. Pilipinas, tayong tatlo. Kulay ng bawat ating inspirasyon, tulad bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Pilipinas ang dala, isigaw sa mundo. Tayong papayag na binubuli tayo ng China, no? Diyan na naman po nagtatapos ang isang kalahating oras ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng laking vibe check at laking deep dive ngayon hapon. Ayan, nabutin ba kayo sa kwentuhan natin? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo. And bukas po kami mag-aabang sa desisyon ng Senado, sa Bantay Senado, at nasa labas din po kami nag-exam Senado sa Tindig Pilipinas. Siguraduhin natin na dapat gawin ng Senado ang trabaho nila. Ang trabaho dyan ay pananagutan, accountability, makita dapat ang ebidensya, hindi dapat allergic tayo sa katotohanan. And ang sabi nga, diba, yung katotohanan hindi yan confidential. Sunod ninyo mapapakinggan sa BBMM Radio Pangol sa Istreta, FMR Radio Station at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz sa daan. Wala pong personalan. Dito lang yan sa With Your Respect!
opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno at taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and hihingi ka ng servisyo DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities, Itong calamity zone dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung po kulitang nagsaservisyo. para sa bali country ko, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pilipinas. Nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Ang dami ng nangyayari. Pag-aanin natin ang diskusyon dyan. Nagpangat na ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Kahit Pag-usapan natin yan. na natin, anong kanilang salong dyan? Tama, sila Sandro Ochoa. Katabat ba ang makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4 imbensyo ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Television at PRTV Prime Media. Kwentong kanto. Ganyan na nangyari sa akin. Sabagay ng komentaryo. Ikaw ang gustong banatan. Mga bata. Real talk. Wala kang hinta. Anong klase ng Quattro. Ala. PRTV na kami. Kasama silang Dr. Guido David. Michael Fahatin. Seryoso, usapan ko ito. Alan Herman. Lalong maingay. At Ronald Liamas.
ngayon, napaka-experience na magpadala ng mga kapital from sender to recipient. Pero paano na lang kung sa isang trip ng pag-access ng booking, madadamit na pala ang isang ipinagpapawal ng kalakaran. Sabi rin sa mundo ng online selling and delivery, may nakalulusun palang item na mainit sa mata ng mga otoridad. May Netflix na tumatanggap ng impormasyon ng National Bureau of Investigation, National Institute ng FBI of SAR, tungkol isang online sell na si Gerson Nagreves sa illegal na droga. Tungkol din sa large scale ng mga pinagbabawal na tungkol sa mga pag-drug. Ang challenge lang, kung may isa na lang nila, is that the drug all the time nakikipag-negotiasyon at nag-offer via the dark web. Para hindi makalata ang food items, kunwari mga humidifiers at sigarilyo. Hanggang noong June 16, 2026, nang napunta ng mga operatiba ng NBI-NCR ang lokasyon ng online seller, kasama ang nagkasala ng bypass operation ng NBI. Operation ang kailangan namin siya naman. Saan? Para mas magka-imbestiga sa dalawang panig. These items are illegal drugs. We are arresting you for selling illegal drugs. You have the right to remain silent. Ang delivery rider naman, walang alam-alam sa laman ng parcel. Yes po. Ingat po, God bless po. Pero ayon naman sa NBI, hindi naman madadawit sa kasong ito ang rider, lalo na tumagat lang naman siya. Ma'am. May naiwan po. Thank you po. Liquid marijuana, nilalagay na sa package yan. Nilalagay mo sa ganyan. Ang advert na ipapadala sana, 2 certified plate na may laman Ayan, ng so, marijuana, isang sachet ng may drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam po.